Alright, so andito na naman tayo sa isa ko na naman podcast ko na naman. So, syempre, again, we are trying to take off a lot of topics na nandito sa checklist ko. But anyways, today's topic is about buying fake items. So, syempre, pag bumibili kasi kayo ng fake items, I mean, for one, it's readily available. Ang dami na nating nakikita all around, the market or siguro online shops na rin na nagbebenta ng fakes. And for the second one, it's quite cheap. So I'll just give you a few experiences, my experiences buying fake items, unfortunately. And yeah, kung ano ba yung natutunan ko while buying fake items. So first, like siguro category na lang din is the aesthetics of it. So nowadays, syempre with the issue nung tariffs of the US and China exposing um how you call this, yung mga luxury brands, 'di ba? In-expose na nila ngayon kasi pinapakita na nila na sa kanila din naman galing, tas parang final touches na lang yung ginagawa ng mga luxury brands, tapos i-hike up nila ng sobra yung price. So when it comes to aesthetics, ako personally, may tiers kasi ang fakes para sa akin. Meron yung literal na fake na wala na silang pakialam. Like may lagay lang nila Nike or Adidas dun sa branding nila. I'm talking about mostly shoes. Or sige, pati shorts and apparel na lang din, is ilalagay lang nila yung logo tapos wala na silang pakialam, like obvious na obvious. Kunyari si Jordan may bigla siyang may pangatlong paa, ganun, o kaya yung kamay niya is dalawa yung nagdadunk instead of isa, di ba? May mga ganun, o kaya imbis na Converse, Convince yung nakalagay. So, meron yung mga fakes na very obvious. Meron din naman yung mga fakes na talagang maganda, o yung sabi nung iba nowadays may term na parang UA or unauthorized authentic. I mean, in my opinion, those are still fake ones essentially, kasi parang pinaganda lang nila yung pinaganda lang nila yung pagkasabi. Pero in their defense, the seller's defense and manufacturer's defense, yung materials na ginamit doon sa shoe or item na yon or apparel na yon is the same as yung ginagamit sa original. So essentially parang think of unauthorized authentic pairs of shoes as having the same material pero they did not undergo quality control. Yun lang, yun yung parang difference, or some of the aspects nag-skip out sila. So one example I could give is I bought this kasi may natripan akong shoe dahil sa kaibigan ko. So it's a Nike Invincible Run 3. So at that time hindi pa naman ganun kalaki yung sahod ko. So parang naghahanap ako ng cheap, not necessarily replica yung hinahanap ko nun, pero cheaper option. Kasi there are sellers out there that sell authentic items, authentic shoes and apparel at a lower price kasi may napagkukuhanan sila. It's either na timingan nila sa outlet stores or sadyang mura lang talaga silang magbenta kasi may napagkukuhanan nga silang supplier. So, eto naisip ko, since it's on Facebook Marketplace, I check the profile muna. Tapos parang lahat naman is good reviews, ganun. I mean, my mistake was not asking if it's original or not, 'di ba? So parang hindi ko na tinanong, basta nakita ko. So instead of paying 9,000, parang 3,000 lang yung binayaran ko. So that's one thing. If gusto nyong mag-legit check, if the price is too far from the original one, medyo magtaka na kayo kasi parang hindi naman kahit sino namang manufacturer or seller is ibababa ng sobrang baba yung prices nila, no, para sa isang item. So medyo tignan nyo din yung presyo. Kung masyado na siyang mahal or masyado na siyang mura, magtaka na rin kayo, lalo if online purchasing. And anyways, the shoe came. Tapos, pinapicture ko rin naman yung tongue kasi kailangan mo picturean yung tongue for one when checking legit pairs of shoes. Tapos, iso-search mo yung code. If the code matches with the shoe, yun yung lumalabas na images, then that's good. Pwede rin namang using barcode lookup. Minsan, pwede rin, gumagana rin yun. And sinabi ko rin sa seller na pwedeng pakipicturean yung box. So, actually everything checks out nung pinipicturean niya. The only part na medyo tumagilid para sa akin is nung nandito na. Siyempre, naman yun parang 1,000 is deposit or down payment, tapos yung remaining balance naka cash on delivery sa LBC.
So, nung dumating, I mean, everything checks out. The box looks good, ganyan. Pero, nung pagbukas ko nung shoebox, dun na ako nagtaka kasi may libre siyang medyas at saka wipes. Now, don't get me wrong, some sellers do that really, like yung mga original sellers na talagang may kasama siyang socks and other freebies. Pero in my case kasi, like alam ko ng mura and yung socks is hindi siya original. So dun pa lang nagtaka na ako. Again, hindi ko naman tinanong yung seller if original siya. Basta nag-base ako solely sa reviews. So ayun, well, I tried the shoe on. It's okay. It feels decent. Hindi siya as soft and bouncy as yung original, but I was still skeptical. Now upon using it, 'di ba? So aesthetics wise, lahat tama. Color, ganyan, chinek ko rin yung sa gilid niya. Yung mga engravings niya rin tama. Yung sole niya, it looks good. Pero something that took like turned me off, most probably yun yung term, or nakadismaya sa akin is nung chinek ko yung insole. So yung tahi niya hindi consistent, ganyan. So there are a few things that you could do to, legit check your items. Not necessarily sa shoes lang naman, pati sa mga apparel, just check the stitching, the quality of the print. If may original kayo, better kasi at least meron kayong reference for any other purchases. But anyways, ayun na nga, yun yung parang nag-give off sa akin. Tapos nung tinignan ko sa barcode lookup, iba yung lumalabas. Tapos, fake manufacturers, they get na sinesearch na natin yung code sa Google. So, yung tags is napepeke na rin pati sa box. So, they're really good nowadays. And again, ginamit ko yung shoes, medyo matagal ko rin namang pinangtakbo ko rin kasi it's a running shoe. Pero when I was using it in the treadmill, parang may, dun sa cushioning niya may nangyari na. So this is like my less than 20th time of using it pa lang. So medyo bago pa siya essentially. Tapos naramdaman ko na yung parang may indentation na siya. So which brings me to my next topic, the price, I mean, na-touch ko na kanina, pero still, I feel like I need to discuss this again. So, when it comes to price, again, like I've said, kapag masyado siyang mura, maybe it's too good to be true. If something is too good to be true, then most probably it is. I mean, 9 out of 10 times sa experiences ko, ganun talaga. Kapag parang sobrang mura nito, o kaya, parang ayos tong deal na to, then it turns out, wala, bullshit yung deal or na-scam. So, be wary of those types of deals. Meron kayong mahahanap na legit na parang mura, pero it's hard to find. Most likely, na 1 out of 10 times makahanap kayo ng good deal. Pero still, ganun na nga talaga yung nangyayari. So, with the price, syempre, mura siya, affordable ang mga fakes, and you get the aesthetics. So, pag yung sobrang murang fake, syempre, bullshit yung quality niya, tapos yung itsura niya rin, it gives off like halata na agad, ganun. Pero if yung medyo mid-tier naman yung mga binili nyo, parang yung akin, so, syempre, mga 3.5 yata yung binayaran ko doon, so I guess that's mid. That's okay na, 'di ba? Like the quality is good, nagamit ko for a while, yung bounciness niya nandoon. But still, if na-scam kayo na sinabing legit pero fake yung pinadala sa inyo, o kaya chinek nyo na everything checks out pero it turns out it's fake, then sorry sa inyo for paying a high price, Kasi meron yung mga ganun parang magbabayad kayo ng mahal tapos pagdating nung shoe, iba yung feeling niya. It depends. If first time mo palang bumili ng sapatos, edi yun. Or kaya naman yung t-shirt, o kaya naman yung hoodie, iba yung feeling niya compared sa original. Then, yun na talaga. Ganun na talaga ang nangyari. But for the most part, yung presyo kasi yung nag-a-attract sa mga buyers to buy fakes or unauthorized authentics. Kasi nga mura. Which is hindi mo naman masisisi kasi nga they didn't go under quality control, iba yung nag-manufacture, wala na yung patong nung mismong retailer o kaya nung mismong brand. So it makes sense na ibebenta nila yon at a lower price, which attracts again a lot of people, lalo na yung mga hindi marunong mag-legit check. Well, it's not their fault na gusto nilang bumili ng fake. Gusto lang naman nilang bumili ng mura. Pero mali na nung seller yon if i-claim niya na original tapos mag-ship out siya ng fake. So it's best practice na lang din
to just ask the seller, just be honest, is this original or is this unauthorized, authentic? Sabihin nyo na lang sa kanya. Para naman at least you can manage your expectations, which is dapat yun, directly proportional sa price na binabayaran nyo. So, don't expect to receive an original o kaya high quality fake. Kapag yung binayaran nyo naman for a shoe that's supposed to cost maybe say 9,000, ang binayaran nyo lang is 2,000, ganun. So, syempre, just manage your expectations a bit kahit papano. Kasi, kapag masyadong mura, I mean, may rason kung bakit mura yun, 'di ba? Which brings me to my to my third and last topic na dito or last part of this topic would be the durability. So yun, nasabi ko nga sa inyo na parang nagkaroon ng indentation yung sapatos na yun dun sa loob nung sole niya. So Nike Invincible Run 3s are known for having, max cushion, ganyan. Tapos responsive pa siya. So talagang maganda. And for road running siya mainly. So you can run a lot of kilometers in them. Hindi siya kagaya ng mga race day shoes ngayon, parang mga Vaporfly, ganyan, o kaya Saucony Endorphins, so whatever, Adizero something, so yeah, I-enjoy ko rin kasing bumili ng running shoes. Well, for one, comfortable, tapos mahilig din akong tumakbo. Pero road running, hindi ako nakiki-marathon or race day. Kung maki-marathon man ako, well, para mag-exercise, hindi para manalo. So, ayun. Ayan, so there was this durability issue na parang lumutang, after how many usage, siguro mga first issue na napansin ko after 2 uses dun sa sole nung sapatos is insole, yung insole nung sapatos after 2 uses, yung logo nung Nike tsaka yung logo nung dapat na nasa Invincible nagfe-fade na or natutuklap na nga actually yung iba. So parang dun pa lang nagtaka na ako bakit parang pangalawang gamit ko pa lang natutuklap na yung sa insole niya. So that's one like factor na parang sure na peke yung nabili mo. Kasi parang dalawang beses pa lang nagde-deteriorate na siya. Tapos, no, third issue na naranasan ko na is yun na, yung indentation. When I was using it, second time sa treadmill, I usually run 5 kilometers either outside or sa treadmill. Tapos yun, napansin ko na like iba na yung difference, hindi na balance yung stride ko, ganun. Tapos talagang mararamdaman mo may parang portion dun sa loob na na-fuck up. Which is an important aspect, I believe, if buying fakes are your option para sa akin. Kasi pag bumili kayo ng peke, again, yun nga, mura. So expect nyo yung durability niya, it's not on par with the original. Kasi nga wala silang quality control. At saka most probably if sobrang mura, iba na yung material na ginamit. Nag-skip out sila sa glue, nag-skip out sila sa printing, ganyan. Para nga makatipid. Kaya nyo nga mura na bili yung sapatos. So that's something that is important as well, na dapat nyong, again, i-incorporate sa sarili ninyo, pati sa pag-iisip ninyo, na kapag bumibili kayo ng fake, most probably it won't last long. Mas okay na bumili kayo ng original. Kunyari, you can buy a fake already. Say, 5,600 pesos worth na shoe yung gusto nyong bilhin. Meron lang kayong 3,000. Tiisin nyo na pag-ipunan para maging 5,600. Kasi, imaginein mo, if yung bibilhin mong fake costs only 2,500 compared to 5,600, so parang may 3,100 peso difference. Malaki na yun, di ba? If i-consider mo na pamilyado ka or basta, I mean, malaki na yun in today's inflation rates, I guess. Pero yun, yung 2,000 or yung 3,100 na natipid mo, gagastusin mo din siya ulit after a few months kasi nasira na ulit yung binili mong fake. 'Di ba? So hindi man, sige, sabihin mo na pati cellphone, ganyan, like anything, not just shoes, apparel, whatnot, like all items, even appliances. Kunyari bumili ka ng peke, nag-opt ka sa pinakamura, most probably after 2, 3, 4, less than 10 uses, sira na yan, bibili ka na lang ulit ng bago. So balik tayo dun sa example natin sa sapatos. Nakatipid ka nga ng 3,100. Tapos nasira din siya after 2 months. So, bibili ka na naman ng isa pa, which costs again 2,500. So, naging 5,000 naman yung ginastos mo in 2 months. 'Di ba? So, parang, kung ganun din lang,
bumili ka na lang ng original which could last you what, more than a year most probably, kahit na ipang daily trainers mo yun in my opinion. Minimum 1.5 year na magagamit mo yung sapatos bago laspag na or any item if maingat kayo sa gamit ninyo. 'Di ba? So parang yung ginastos mo para makatipid at that moment, hindi mo alam na parang in a few months na nasira din, bibili ka ulit ng isa pang fake, ganun na naman yung mangyayari. Eh di sana tiniis mo na lang yung 2 months na pag-iipon para makuha mo yung original, which saves you a lot of money in the long run. 'Di ba? So doon papasok yung parang sinasabi nilang delayed gratification. Huwag niyo masyadong minamadali. And that's my opinion on this topic on buying fakes. Don't rely on buying fakes dahil lang makakatipid kayo and gusto nyong makuha yung aesthetic na parang, oh, naka-branded ako and whatnot. What's more important is para sa akin bumili na lang kayo ng unknown brand na maganda rin yung quality, natatagal din sa inyo. Kaysa buying a fake product from a well-known brand na syempre minanufacture somewhere else tapos masisira din agad. So, ako, personally, ganun kasi ginagawa ko. For example, like yung mga running shorts ko, ganun. Bumibili lang ako ng mga off-brand. King Sport, ata, yung brand na binibili ko sa Shopee. Pati yung mga dry fit ko. Bumibili lang ako ng mga off-brand na maganda yung quality. Kasi para sa akin, in my opinion at least, mas okay na magsuot kayo nga nung quality na hindi kilala kaysa yung branded nga. Tapos maya-maya, nagfe-fade na yung reflector niya, ganyan. Like, halata mo na fake yung sinusuot ng tao. So, parang, mas kung yung aesthetics ng tinitignan, mas nakaka-degrade yun in my opinion na mas nahahalata nila na fake yung suot mo kaysa yung magsuot ka ng off-brand na maganda yung quality. Kasi you'll get more compliments na kunyari, ano ba yung suot mo? Sabihin mo, tapos sasabihin mo yung brand, tapos i-feel nila or titignan nila yung performance or kamusta, tapos sabihin nila sa'yo. Mas ma-appreciate nila yun yung off-brand na parang maganda, tapos nakakatipid ka pa, kaysa yung bumili ka ng fake. Kasi rare din naman ng fakes na maganda ang quality. If maganda yung quality ng fake, most probably malapit na rin siya sa price ng original. So, that's just my 2 cents about the topic. It's better na pag-ipunan nyo na lang yung original for how many more weeks or months. Hindi naman siguro years yan. Kasi if you'll take years para pag-ipunan yung yung original version compared sa fake, well, masyado nang malaki yung discrepancy, di ba? So, syempre, again, meron din naman yung mga second hands, hindi natin yan maalis, mag-legit check na lang kayo yung mga galing sa ukay, ganyan. Ako rin naman may mga ukay shoes ako pero they're original. Kasi may pinagkukuhanan ulit ako na ano. And of course, I know how to legit check. So, kasi syempre, sinong may ayaw makatipid. Let's all be real here. Kahit na may pera ka, kahit na, kaya mong bayaran yung original price of an item, minsan gusto mo rin makatipid. So, buying second hand is never a dull a dull option or a wrong choice. Like, pwede rin yun. Gawin nyo rin yun. Bumili na lang kayo ng second hand para makatipid. Para naman at least original pa rin yung item, nga lang second hand. So, kahit papano, meron pa rin naman yung durability aspect niya when it comes to those items. So, that's just my 2 cents. That's just my opinion on the topic and my experience at least dun sa topic na yon is it's much better na mag-ipon na lang kayo kaysa yung bibili kayo ng fake na madali din lang masira. And I hope you learned something dito sa podcast natin. Syempre lagi ko naman yun hope and sana nag-enjoy kayo kahit papano na makinig. Kasi nag-enjoy din naman ako na mag-record. So ayun. Just released a few videos sa TikTok na rin pala and sa YouTube. So, just check those out as well. It really helps me, motivates me kapag meron kahit papano at least 10 tao na nakikinig sa akin or sa mga videos ko nanonood. So, that's a big thing. I'll just be consistent with this one. So, yeah. Well, you guys enjoy your day, your evening, whatever time it is that you're listening to this podcast. And I hope to see you in the next episode.